walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back. It's your Mama Sam dito sa Sound Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay. Kung ako naman ang tatanungin nyo, syempre ito isang maulan na gabi sa amin dito. Kita niyo yung bintana, talagang nag-aano-ano pa siya, nagmo-moist sa sobrang lamig, charot. Anyway, so kararating lang din namin, galing kami sa labas, nung kami nag-dinner. Nanood kasi kami ng sine kanina, ang pinanood namin, syempre horror, about karma. So, naloka ako. Kasi parang feeling ko, ako kasi sabi nga nino, ba't ang hilig mo sa mga horror movies? Sabi ko, hindi naman siya horror para sa akin. Kumbaga may natututunan kasi ako. Kasi parang feeling ko kasi lahat ng bagay, ng kwento, may istorya. Yung ibig ko ba sabihin, kung bakit may nagmumulto, bakit may ghost, yun. So parang feeling ko, mayroon kasi silang kwento. Lalo na yung mga, halimbawa, naniniwala ako doon sa mga bad luck, naniniwala ako doon sa mga yung yung mga bahay na may multo kasi naka-experience ako niyan nung bata ako eh. So ibig sabihin, meron talagang mga tao na hindi natin nakikita. Yung yung may mga maligno, ganon. So yun, nakakaloka. So, yung pinanood namin about karma. Ako kasi naniniwala kasi ako kung ano yung ginawa mo in the past, siya yung magpipay sa'yo in the future. Kaya nga sabi ko nga, piliin ninyo yung maging mabuting tao, maging mabait. Kasi karma is real at the end of the story. So, yon. Kung talagang mabait ka, ang balik sa'yo, good karma. Ganon. Pero kung salbahe ka, kung gumagawa ka ng pangit sa kapwa mo, I think yung karma babalik din sa'yo. Ganon. Kaya, ay nako, piliin na lang natin maging okay. Saka minsan, may mga tao talagang mga negative vibes, gano'n. Yung ang negative talaga ng vibes nila. So, umiwas tayo sa mga gano'n tao. Kasi, madadala mo siya, gano'n. So, nakakaloka. Kaya, sabi ko, gusto ko talaga nanonood ng mga ganong movie. Yung mga horror, yung mga kwento na parang about karma, mga gano'n. Gusto ko yun. So, yon. So, pag-usapan natin ngayon, syempre ito nga, yung man of the world. So, si Mr. Philippines at saka si Mr. Venezuela ang nag-last two standing. Ang sabing ganon, ngayong taon na to, 2 beses na tayo nag-last two standing between Venezuela, Philippines and Venezuela. So, nung una doon nga sa Universal Women, di ba? Kasi ang nag-last two standing doon, Venezuela and Philippines din. Tapos naging first runner-up si Venezuela. Si Philippines naman yun nagwagi. Ayun nga, si Maria Gigante. So, doon nakita natin sa simula pa lang ng laban, very strong contender na talaga si Venezuela at saka si Philippines. At marami talaga nagsasabi, possible daw talaga mag-last two standing si Venezuela at saka si Philippines. Tapos, naulit-uli siya ngayon dito sa Man of the World. From the beginning pa lang, strongest contender na talaga to si Mr. Philippines at saka si Mr. Venezuela. Pero ako kasi talaga naramdaman ko na I think Venezuela ang manalo at ayun nga, Venezuela nga yung nanalo. So parang bumaliktad. Kung doon sa Universal Woman nanalo ang Philippines, dito naman nanalo naman ang Venezuela. O, diba? So ako para sa akin, gusto ko nakaka-last two standing natin ang Venezuela. Kasi parang feeling ko kasi, napakabait ng mga taga-Venezuelan. Oo, di ba? Napaka-nice nila. Parang pag sila yung nakaka-last two standing, natatanggap kagad natin. Or kung tayo man ang hindi nanalo, sila ang nanalo, parang ang bilis lang natin i-accept, di ba? So, yon. So, parang feeling ko yung relationship ng Miss ng Venezuela at saka ng Pilipinas pagdating sa mundo ng beauty pageant, parang sobrang ganda. Na walang halong bitterness. Saka sa lahat ng mga beauty queen sa buong mundo, kahit Mr. Man or Miss Venezuela talaga yung masasabi ko,
best yung character, 'di ba? So yon, so totoo yon. Kaya hindi rin ako nagtataka kung bakit ang daming reyna na galing sa Venezuela. Ang dami-daming mga nananalong mga miss na galing sa Venezuela. Kasi nga yung character talaga nila, yung attitude nila, alam mo yon, totoong mabuti. Ganon. Kaya sabi ko, ay, in fairness talaga. Saka ang sarap nga nila maka-last two standing. So, sabing ganon, si Kenneth daw medyo may reaction daw na pangit. Para daw sobrang sad daw nung reaction niya nung hindi daw tinawag na Philippines yung naging man of the world. Para daw nag-attitude daw. Ako naman parang feeling ko, syempre normal lang yung reaction na gano'n. Lalo na kung na-hurt siya, di ba? Siguro ine-expect niya mananalo siya. Malay mo naman, may napangakuan siya na ikaw ang mananalo dito, di ba? Tapos ganon. So, ako para sa akin, siguro nag-expect lang siya talaga na baka siya yung mananalo. Yung parang feeling niya, hawak niya na yung titulo. Tapos, nagbiglang comes to reality na parang hindi pala siya ganon. So, wala naman tayong magagawa. Kung ako sa kanya, dapat relax lang, ganon. Kasi yun nga yung mahirap sa mga competitive. Siguro competitive person siya na nag-expect talaga siya na yung panalo. So, dapat hindi para madali lang accept. But, in fairness binigay niya yung magandang fight niya dito sa Man of the World. Ibinuhos niya yung galing, di ba? So, nakita naman natin na magaling talaga siya kagabi at in fairness sa kanya. Gusto ko yung mga atake niya. So, congratulations sa Venezuela kasi si Venezuela naman kasi gwapo naman talaga di ba? Tapos bongga. Kaya sabi ko I think Venezuela to. Saka yung tindig, iba yung tindig ni Mr. Philippines, iba yung tindig ni Mr. Venezuela, no? So yon. So pero congratulations kay Kenneth, napakagaling at talagang the best yung ipinakita niyang performance kagabi. Kaya hindi mo din siguro talaga siya mabiblame kung bakit ganun yung naramdaman niya. Pero ang masasabi ko din, magaling din si Mr. Venezuela. Oo, kahit naman sa simula pa lang sabi ko, I think Venezuela to. So, yon. So, doon naman sa Universal Woman, I think si Philippines talaga. Ganon. Kasi nga, di ba, galing sa kanila yung corona. So, nahirapan sila mag-back to back. So, ako para sa akin, masarap talaga maka-last two standing ang Venezuela. At saka, basta gusto ko laging sila yung the best talaga. Ano pa bang pageant na silang dalawa ang nag-last two standing? Basta itong taon na to 2 beses na, Venezuela and Philippines. And then, sana maulit-uli, no? Sana maulit-uli. Isa pa, si Philippines naman ang panalo. Ganon. So, yun. So, parang feeling ko, pwede maulit siya sa Miss Universe. Nako, matindi din ang ang taga Venezuela. Sabi ko nga, yung kay Atisa manalo dati, Philippines and Venezuela. So, medyo mahirap kasi nanalo si Venezuela. Tapos, si Philippines ang naging first runner-up. Sabi ko nga kung sa Miss Universe, ang inilaban si Atisa manalo. Tapos, makaka-last two standing na si Venezuela. Tapos, siya ang mananalo. Di ang bongga, di ba? So, yon. So, congratulations syempre kay Mr. Venezuela sa Man of the World. And sana maulit-uli yung ganitong momento. Kayo ba gusto niyo yung ganyan? Yung nagla-last two standing si Philippines at saka si Venezuela. Pag sila kasi yung ka-last two standing natin, parang ang ganda no? So parehas powerhouse. Charot. So yun. So talagang kinalin na natin yung pagiging powerhouse natin na parang tayo na ang sumunod sa Venezuela. Actually yung Venezuela, mananatili talaga silang powerhouse kahit hindi na sila nananalo ng title. Pero kasi sa dami na napatunayan na Venezuela, I think sila talaga yung the best sa buong mundo na beauty queen, di ba? Kasi iba talaga yung ganda ng mga Venezuelan. Ewan ko ba, parang meron silang kakaiba na pag-uugali, tindig, na mababait talaga sila. So yon. And
tignan natin sa ibang pageant. Ako kasi wala akong maisip na pageant na malakas ang Philippines. Sa Cosmo, malakas si Philippines, pero hindi ko alam kung malakas si Venezuela. Ayun yung iniisip ko, kaya sabi ko, possible bang mangyari uli ang last two standing between Venezuela and Philippines ngayong taon na to? Tapos iniisip ko, saan pageant? Oo, so yun. So kasi parang feeling ko, sa Miss Universe, malakas si Venezuela, pero hindi ko alam kung malakas si Philippines or kaya niya maka-last two standing si Venezuela kung sakasakali. Tapos sa ibang pageant naman sa Miss International, parang feeling ko malakas doon si Peru. Possible na si Peru ang manalo, di ba? Peru ba? Basta may isa pang bansang malakas eh. Si Dominican Republic naman malakas din sa universe. Actually, baka nga Dominican Republic and Thailand ang mag-last two standing sa Miss Universe eh. Pero tignan natin. Sa Miss World, I don't know. Basta nangyari na yan, nag-last two standing din tayo sa Miss World. Yung kay Ruiz at saka sa Venezuela, di ba? So, yon. So, anyway, congratulations sa Man of the World at congratulations syempre sa Philippines. So, sabi ko nga yung bakbakan noon sa Universal Woman, dito napatunayan natin na napataob natin si Venezuela. Pero dito sa Man of the World, napataob ni Venezuela si Philippines. Pero ang importante, dalawang powerhouse ang natira sa dulo ng laban at pareha silang magaling, palaban at talaga namang masasabi natin best of the best. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa last two standing last night ng Venezuela versus Philippines? So, kayo ba, gusto nyo rin bang ka-last two standing natin ang Venezuela? So, i-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, yun guys. Guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Laban lang. So, walang imposible guys. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.